What is up nga pala sa inyo mga ka-professional, and today, isha-share ko nga pala sa inyo kung paano ko in-install ang aking wall organizer or mas kilala sa tawag na pegboard. Isa to sa mga nag-trending sa TikTok if napanood nyo, pero at this moment, i-install po natin siya in a non-conventional way. As advertised, no need po ng power tools ang pagkakamount ng pegboard. Pero dahil sa uneven surface ng ating wall, iibahin po natin ang method ng pagkaka-install nito. Hindi na po natin kakailanganin ang sticker provided ng ating item, as this pegboard would be installed on our MDF board for a cleaner and sturdier look ng ating wall organizer. As we get started, bubutasin natin ang ating MDF board. Ang board na din ang magsisilbing panukat para sa height at pagkakapantay ng ating wall organizers. After ma-set ang alignment and heights, pwede na po natin markahan ang wall gamit ang butas ng MDF board. Pagkamarka, pwede na po natin butasan ng wall gamit ang power drill na pambato o pang-concrete. Last wall holes nga pala ang pagkaka-approach para sumabay ang installation ng ating wall organizer sa minimalist look ng ating pegboard. During installation ng mga MDF board, pwede po natin dahan-dahanin ang pagkaka-screw para mahabol ang pagkakapantay nito gamit ang level bar. As all MDF are already installed, pwede na po natin ikabit naman ang ating mga pegboards. Gamit ang level bar, center punch, and portable drill, sisiguraduhin natin ang pagkaka-align at pagkakaayos ng gap in between sa ating materials. Gumamit tayo ng center punch sa ating MDF board para hindi dumulas ang ating drill bit sa board. Dahil sa laminated ng ating board, maaaring umurong ang pagkakabutas nito if hindi natin nalagyan ng pre-marks para sa drill bit. 3 board ang ilalagay natin para sa unang set of pegboards. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-mark, pagbutas at pag-align sa ating board. Bago pa man higpitan, sisiguraduhin natin ang pagkakapantay ng pagkakalagay ng gaps at level din dapat ang alignment ng bawat board. After maset ang lahat ng boards, pwede na itong higpitan for final installation. Dahil sukat ang framing sa pegboards, mas napapakita nito ang ganda at pagkakapantay ng ating pegboards. Para naman sa ating second set of pegboard, same process pa din po tayo sa ating installation. This set of boards would have a lesser count of boards na meron po lamang 2 count available. If nagkaroon ng konting discrepancies with alignments, pwede pong luwagan ng konti ang pagkakascrew para mahabol ang pagkakapantay ng board gamit ang level bar. As we progress into our last piece of board, I hope that you can still bear with me to the very end ng ating video na ito. This would be our first part of our video na meron pang second and last part para sa remaining parcels.
After ma-install ang pegboards, mag-proceed naman tayo sa pinakamasayang parte ng ating installation. Dito ilalagay na natin ang sabitan, lagayan at patungan ng ating maliliit na gamit or accessories. As this first part of video is nearly coming to an end, gusto ko po lang magpasalamat sa inyo for reaching this part of our video. Reactions and sharing of this video would be highly appreciated as this would greatly impact the algorithm of my contents across the platform ng Facebook. Once again, ito nga po pala ang inyong ka-professional engineer Patrick. Thank you sa support and see you on our next video vlogs. Peace out!